Magandang araw mga kababos. Narito ang latest news ngayon sa PBA. Titan Ultra binalik ang dati nilang import para hindi sila magmulta kay Kume. Magnolia Hotshots ayaw nang gumamit ng import ngayong Governor's Cup. At dalawang top draft picks sa 51st draft o matras na din magpa-draft. Ang Titan Ultra nga ay may 2 games losing streak na ngayong Governor's Cup. At sa last game pa nga nila ay gumawa sila ng record na pinaka-worst 3-point field goal missed without a make sa halftime kontra sa Converge na 0 out of 17. Ito ay dahil nga wala silang import sa dalawang games nila. Dahil ang replacement import nilang si James Milton ay hindi pa cleared ang FIBA documents niya. Kaya tayo nga sa Reddit source sa Spin.ph ay nag-warning na nga sila Kume na kung wala pa din daw import ang Titan sa next game nila ay pagmumultahin na sila ng 50k. Kaya't kagabi nga ay tinawag ulit nila ang original import nila ngayong conference sa si Terrell Brown para gawing import nila kontra sa NLEX. Sa tingin nyo mga kababos, magkakapanalo na kaya ang Titan pag may import na sila sa next games nila? I-comment nyo na po yan sa baba. Dumako naman tayo sa balitang ayaw na daw gumamit ng import ng Magnolia Hotshots ngayong Governor's Cup. Ang Magnolia ngay natalo sa Phoenix Super LPG sa opening game nila ngayong conference. At dito nga ay parang bumabalik na naman nga sa Magnolia fans ang nangyari last conference na sunod-sunod ang pagkatalo ng Magnolia. At nang magpalit sila ng import kay Clint Chapman, ay doon sila nagka-game winning streak para makahabol sa PBA playoffs. Kaya ayon nga kay Coach L.A. Tenorio, ay hindi daw sila pwedeng mag-rely palagi sa import nila at kung kailangan nga daw nilang mag-o-Filipino na maglaro ngayong Governor's Cup, ay sige lang daw. Sa tingin nyo mga kababos, kailangan na ba agad magpalit ng Magnolia Hotshots ng import? I-comment nyo na po yan sa baba. Tumungo naman tayo sa balitang umatras na din daw ang dalawa pang top draft prospects para sa 51st draft. Unang ang nag-back out sa 51st draft ay ang projected number 1 pick na si Mike Phillips. Dahil matapos niya ang iwan ng San Juan Knights, isang team sa MPBL ay pumirma na nga daw siya ng 3 years contract sa isang team sa Japan B-League next JBL season. At ngayon nga, ayon nga sa source na One Sports, ay itong projected 51st number 1 pick na si Dwight Ramos daw ay pumirma ng extension contract sa Levanga Hokkaido para sa 2026-2027 JBL season. At ayon din sa source na to ay ang projected top pick na si Terdy Ravenna ay makakabalik na din sa Japan B-League dahil may team na kumuha sa kanya after ng 2-season stint niya sa Dubai. Kaya dahil dito nga ay isa-isa na namang umaatras sa mga projected top picks sana na magpapadraft dapat sa PBA 51st draft. Sa tingin niyo mga kababos, tama ba ang desisyon ni St. Dwight at Terdy Ravenna na mag-skip ulit sa upcoming PBA 51st draft? I-comment niyo na po yan sa baba.